Basta pag ako nagutom ng hating gabi, yun, nahingi ako ng biskuit. Okay po, Nay. Nay, diba pagkagabi baka magugutom ka. Sabihin mo lang sa akin tapos ilagay ko yung biskuit doon sa kwarto natin. Ilang sandali pa, oras na para sa pagtulog ni Lola. Dito, Di yan pwede yung mahulog sila, Nay. medyo hindi ako magpapaypay. Kasi hindi ako ginawin. Yung mga kasama kong mga lola, Nay, naka-jacket. hindi ka ba malikot mag-ano po? Ako naman, nagpapaypay. Sabi ko, ano ba naman to? Sila naka-jacket, giniginaw. Ako nagpapaypay. Nanay. Good night. Good night po, Nanay. Good night po. Ang dimple niya. Ang dimple ni Nanay. Sarap. Night, nanay. Night po. Good night. Good night po. Good night po. Good night po, Nanay. Ang cute ni Nanay. Parang may katabi ka, Nay. Ayan, yan na lang muna, Nay. Walang ano eh. Good night po. Habang nagpapahinga na si Lola, nagsimula na muli sa pagpaplano ang housemates ng mga bagong patawa. Linawan niyo yung pagsasalita niyo kasi hindi niya naiintindihan. Tama yung kanina yung yung pick-up line battle between girls and boys. Tapos dapat yung pick-up line tungkol sa mga pag-ibig na kurne. Ate, may ituloy na lang natin yung Nature Garden. Kasi di ba pwede tumawa siya nung ikaw, yung Taiwan. Oo. Sagutan ng pick-up line, sagutan ng knock-knock jokes. Yung mga epic fail na performance. Yung mga may lalaglag-laglag sa upuan, yung kunwari mga ako yung tatalian ng, upuan. ng shoelace, ganyan. Sunod naman nilang pinag-usapan ang magiging pagkain ni Lola habang nasa loob ng bahay. Hindi niya kayang kumagat ng matitigas na pagkain. She likes soft vegetables. Yes. Okay sa kanya yung bread and egg. Lugaw. Second day breakfast, French toast, milk and egg lang. Sa kalagitnaan ng pagtulog ng lahat, si Lola Pina biglang nagising. Bigla ako may feeling ako na something ganun po ba. Gananan ko si Lanay. Ganun siya, kuya. Kulala. Tapos nag-on ko na, sigapit ko na. Lanay, anong nangyayari sa'yo? Si Maymay agad na inasikaso ang mga pangangailangan ni Lola. Huwag mo pigilan, sunod na yan. Gisingin mo ko. Paglabas ng banyo, si Lola nakaramdam naman ng gutom. Ngayon ako, kakain ng biskuit. Ayan. Ay. Gusto mo pa ng unan? Bonggang-bonggang. Hindi ka talaga Ayan. Kinuha ko yung biskuit niya, tsaka maligam-gam na tubig. Tapos kwento naman siya. Ang dami niyang biskuit na kinain. Tapos marami siyang kwento. Sa isang biskuit, isang kwento. Kumain ka na lang, ha? Okay lang na Isang biskuit, dalawang kwento. Sa buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong tirahan. Kung di pa ako nadala dito, hindi pa ako nakakita ng ganyan. Ako rin na. Ito yung pinakamagandang bayan na kita ko. Walang imposible. Akala mo, hindi magagawa. Pero magagawa. Masaya naman po, kahit ganun po. Hanggang sa mga 6 na biskuit, guro, parang na ganun na ako. Sa labas ako, wala simba lang ako. Walang nangangaral na, walang nagsasabi na. Ilang sandali pa, bumalik na ng kwarto ang dalawa. Parang naalala ko lang yung lola sa kanya po. Natutulog po ako minsan po sa bahay po ng lola sa tuhod ko. Kasi ito yung bahay namin, dito yung kubo niya. Nagtataka sila kung bakit 88 na ako. Malakas, maano ang memory. Sabi ko sa kanila, saan daw nanggaling? Sa Panginoon. Ito, binabantayan ko ganun. Parang nasanay na po yung ganun po ba na senaryo po. Malakas daw ako sa itaas. Ay, huwag mong kalimutan yan. Kailangan. Gaano kahalaga sa'yo ang mga lola? Sobrang mahalaga po, super duper. Kasi po, lahat po tayo ipapunta din po doon. Kung gusto niyo pong alagaan kayo, yung matanda ka, habang ngayon, gagawin mo na yun sa mga lola at saka lolo. I-off ko na. Sarap. Para pagtanda mo, yun din gagawin sa'yo. Yun po yung paniwala ko po.
Habang tulog na si Lola, si Maymay naman, Naiyak ako kasi naalala ko po kung paano ko inalagaan yung lola sa tuhod ko po noon. Kasi nga lumaki ako, nakasama ko yung lola ko. Kaya mahal ko yung mga lola ko. Igalang natin yung mga lola natin dahil kapag ganyan na po yung edad natin, maghahanap din tayo ng pagmamahal at pag-aaruga